Okay, sige po. So, ipagpapatuloy po natin ang ating series for this month of August na Faith at Work. Sino po dito naka-attend kayo nung dalawang nakaraang Sunday na nag-Faith at Work tayo? Okay, so medyo marami-rami. Alam naman po nating lahat na ang pinag-usapan natin nung unang Sunday sige nga po, ano po ang pinag-usapan natin nung unang Sunday? Work is an opportunity. Opportunity para saan? To give God glory. Therefore, ang trabaho po ay hindi isang curse. Okay? Hindi lang din siya blessing. Siya ay isang opportunity para mag-glorify po natin ang Panginoon. Magamit natin ang buhay natin, ang lahat ng kaya natin gawin para bigyan ng luwalhati o ng glory si Lord. Okay? And last week po, kung nandito rin po kayo, nandito tayo, pinag-aralan natin last week ay may kinalaman sa excellence. Tama po ba? O sa pagbibigay mo ng best mo sa trabaho, ang sabi ni Pastor Bong, ng Panginoon through Pastor Bong, excellence with a good conscience is a sign of God's presence. So, hindi lang daw po dapat excellent. Okay? Hindi lang yung magaling ka lang, pero dapat ay malinis ang iyong konsensya. Okay? Ibig sabihin po, pag ginagawa natin ang trabaho natin, whether sa opisina man yan, o ikaw ay nagpapatakbo ng sarili mong business, o ikaw ay estudyante na nag-aaral, o ikaw ay housewife na nag-aalaga ng iyong mga anak at naglilinis ng bahay at naglalaba at kung ano-ano pa pong ginagawa ninyo, pagkakataon po natin para mag-glorify ang Panginoon kung tayo po ay magiging excellent sa ating ginagawa. Amen? So ngayon pong umagang ito, pag-aaralan natin kung yung una po ay pagiging excellent, o kailangan natin gawin yan para mag-glorify natin si Lord, meron pa pong pangalawang bagay yan. At yun po ang pag-aaralan natin sa umagang ito. Okay, sige po, samahan niyo po akong manalangin. Let's pray. Lord God, thank you, Lord, for this morning, O Lord, na dinala mo po ang bawat isa sa amin sa lugar na ito. Salamat, Lord, dahil alam ko na inihahanda mo po ang aming puso para sa iyong salita. And right now, Lord, I offer to you myself, O God. I pray that you will speak through me, Panginoon, so that your people, every person in this room right now, will be able to hear your word clearly, Lord God. And then their hearts, Lord, will be transformed and their lives will be changed by your grace and your power. Maraming salamat po, Panginoon. Samahan mo kami sa aming pag-aaral sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sino po sa inyo ang nangangarap ng ideal perfect day? Ako lang? Okay? Pangarap ko po magkaroon ng perpektong araw. So ano ba ang perfect day? So para po sa mga nagtatrabahong tulad ko, pwede ho kayong umagree, no? Ang perfect day ay isang araw na ganito ang schedule. So para po sa mga nasa likod, medyo di nyo siya makikita. Ang oras ng trabaho, 9 o'clock. Okay? Starting time. Dadating ka sa trabaho, 9:30. Okay? Tapos 9:45, coffee break mo. Tapos yung 9:45 to 11 o'clock, coffee break yun lahat. 11 o'clock ka lang mag-check ng email. Okay? Pag na-check mo yung email mo, 15 minutes lang, prepare for lunch na. Okay? Pagkatapos mo mag-prepare for lunch ka, lunch break mo, 12 to 2:45. Okay? Ang 2:45 mo, browse the internet. Okay? 2:45 hanggang 3, tea break. Okay? Hindi pa coffee, ha? Tea break, tapos 4 o'clock, uwi na. Sino sa inyo gusto ganyang schedule? Ako. Okay? Ako, gusto ko yan. Pero, well, gusto ko yan. Ideal yan. Perfectong araw. Sana, o pwede ka sigurong ganito. Nagtatrabaho, di ba? May kausap sa phone, kung businessman yan. Nagtatrabaho pero nakababad sa pool. Okay? O kaya naman nagtatrabaho, nag-iisip ng paano ko kaya mapapalago ang business ko, pero nasa isang field, nakitang-kita mo ang kalangitan. O di ba? Napaka-perfecto. Sana pwede magtrabaho ng ganyan ang ginagawa. O kung ikaw naman ay housewife, hay, di ba? Makapagpahinga naman. Magpaspa naman ang ating mga nanay. Alam niyo po ako, isa sa mga pangarap ko sa aking buhay ay ang mapaspa si mama. Kaya lang po, medyo hindi pa natutupad masyadong pangarap namin. Ano lang kami, full body massage, okay? Hanggang 250 pesos pa lang po ang kaya ko. Hindi ko pa kaya mga 1,000 spa. Pero gusto ko sana, dahil alam niyo po, lalo na ngayon sa bahay po namin, wala kaming kasama sa bahay. So si mama po naiiwan mag-isa kapag nasa trabaho ako, nasa school si Rizel, si daddy po nagtatrabaho. So lahat ng trabaho sa bahay, siya gumagawa. Na maglinis, ganyan. Tapos syempre, nagka-cupcake pa siya, di ba? So, dami-dami niya pong ginagawa doon. Napapagod-pagod siya. So, ganun din po alam ko ang mga kananayan natin. Na siguro po, hindi kayo nagtatrabaho sa labas, pero meron kayong trabaho sa loob. At sana man lamang makapagpaspa, hindi ba?
Di ba? Para naman maging perpekto yung araw mo. Isang araw lang naman na walang laba, walang plancha, walang hugas ng pinggan, spa. Okay? Perfect day. Okay, o kaya kung ikaw naman ay estudyante, okay. Parang hindi ko na yata kailangan i-explain. Kung ikaw ay estudyante, ang perpektong araw ay extended na tulog. Okay? Kaya nga po nung mga araw na nawalan po ng pasok, naiinis yung mga estudyante dahil nakabihis na sila. Tsaka lang sinabi, wala palang pasok. Sana natulog pa sila ng mahaba. Di ba? Ganyan-ganyan talaga yung itsura. Pakitandaan na lang po yung picture. Ganyan po talaga ang itsura ng mga kabataan. Pag sarap na sarap sa tulog nila. Di ba? So ito pong mga example na to, example ng mga araw na sana ganyan ang buhay. Di ba? Sana ganun ka-relax. Favorite ko talaga yung schedule sa trabaho kanina eh. Na sana ganun ang schedule mo, di ba? Na walang pressure, wala kang problema, wala kang kung anumang mga kailangan na asikasuhin, walang mga tao na kailangan mong kausapin, na nakakainis, di ba? So, walang ganun. Perfect day. So, ang perfect day, nangyayari po ba? Parang hindi. Parang pwedeng mangyari sa panaginip lang. Hindi ba? So, sana nga extended na lang po ang tulog. Kaya lang, hindi naman ganon. So, itong mga ganitong klaseng araw ay hindi nangyayari. Dahil ang reality po, sa trabaho, hindi naman po ganyan. O sa kung ano man po yung binibigyan natin ng oras, hindi ganyan. Pag pumasok ka sa trabaho, kagaya ko po, pagpasok ko ng trabaho, ang pasok ko po kasi ay alas 7. So, nasa office na po ako ng 6:15. Okay po ba yun? Ako na talaga ang best employee of the year. 6:15, kasi may shuttle po kami ng alas 6 dito sa Pure Gold. So 6:15, nasa opisina na ako. Tapos syempre pag sa office naman, hindi mo naman alam kung ano kakaharapin mo, hindi ba? Meron kang mga bagay na schedule. Naka-schedule yan, ito ang dapat mong gawin ngayon. Pero hindi mo naman mai-expect yung biglang may tatawag sa telepono, kailangan ng tulong, biglang yung boss mo, ang alam mo, isa lang ang boss mo, biglang 5 na sila. Lahat sila inuutusan ka, lahat sila sinasabi sa'yo, gawin mo to, o ito, gawin mo, ganyan-ganyan. So, napakaraming gagawin. Pero syempre, dahil umattend ako ng Faith at Work series, nakinig ako na work is an opportunity, hindi ito curse. So, gagawin ko ngayon yung best ko, di ba? Sige, bigay lang ng bigay, sunod lang sunod kung kailangan, gawa ng trabaho, gagawin mo siya out of a good motivation. Because you want to be excellent for God, because you want to glorify God. Ganon din siguro kung ikaw naman ay businessman, ganon din sa trabaho kahit na marami ka mga katransaksyon na nakakainis, you still do your best. Diba? Gawin mo yung trabaho, paulit-ulit. Kung estudyante ka, aral ka ng aral kasi gusto mo i-glorify si Lord. Diba? Tama ba? Gusto nyo ba? Okay? Gustuhin nyo yan. Okay? Gusto nating i-glorify si Lord, kaya natin ginagawa. Pero ang totoo, di ba syempre, habang nagtatrabaho ka sa buong araw, ang reality po kasi ay ang trabaho ay draining, nakakapagod. Habang ginawa mo ang lahat ng dapat mong gawin, kahit na tama ang motivation mo sa loob ng isang araw, pag uwi mo ng bahay, pag uwian na, masakit na ulo mo. Lagi po nangyayari yun sa akin eh. Tulog na tulog ako sa bus kasi ang sakit-sakit ng ulo ko. Tapos pag uwi mo ng bahay, sa sobrang pagod mo, dahil ginawa mo yung best mo sa trabaho ngayong araw na to, hindi mo na makausap yung nanay mo, gusto mo na lang matulog. Kung ikaw ay kabataan, galing ka ng midterm exam, di ba, nag-aral ka ng mabuti. Pag uwi mo ng bahay, ang gusto mong gawin, gusto mo ba kausapin yung nanay mo? Hindi. Ang gusto mong gawin, mag-Facebook, mag-Twitter, manood ng TV, manood ng Brave, lumayas, gumala. Yun ang gusto natin gawin. So kapag naman ikaw ay tatay, syempre pag pagod na pagod ka sa trabaho, ayaw mo munang makipaglaro sa mga anak mo. Marahil ang gusto po natin gawin ay magpahinga. So manood tayo ng basketball, manood tayo ng Olympics, o na kung ano-ano pa mang pwede. So usually, because binigay na natin lahat ng energy natin sa trabaho within the day, pagdating ng panahon na hindi na siya dapat trabaho yung ginagawa, hindi naman natin na-suspend sa mga bagay na dapat nating bigyan ng oras. Particularly, our relationships. Ang relasyon natin, unang-una sa Panginoon, pangalawa sa ating pamilya, and also sa people of God, dito sa mga kasamahan natin sa RLCC. So dahil nakakapagod ang trabaho, nawawalan tayo ng pagkakataon na balansehin ito. Sino ho ba dito, honestly po, masasabi nyo na ang buhay nyo ay hindi masyadong balanse? Okay. Maraming salamat po. Akala ko ako lang ang magtataas ng kamay. Kawawa naman ako. Okay, so tayo pong lahat ay nagkakaroon ng problema dyan. Kasi ang kailangan talaga mangyari sa buhay natin, sana ay mabalanse natin ito.
Kung balanse ang buhay natin, hindi sana, di ba, hindi tayo nagkakaproblema sa oras, ganyan. Kaya nga minsan ng mga tao iniisip, wag na lang magtrabaho. Kasi wala siyang oras sa pamilya niya. So para feeling niya, hindi balanse yung buhay niya. Pero meron tayong trabaho. Meron tayong, binigyan tayo ni Lord ng dapat gawin. Pero kailangan din nating balansehin ang ating buhay. So paano po ba yun natin gagawin? Ano ba ang balancing buhay? Ang balancing buhay po ba, ang balanced life ba is a life na ginagawa na meron tayong 30% for everything or 10% for everything that is important in our lives. Meron bang buhay na ganyan? Sakto, nakalagay lahat ng oras para sa mga dapat mong gawin sa life mo? Or ano ba talaga? Paano ba natin babalansehin ang ating buhay? So this morning, ito po ang I believe na gusto ng Panginoon na pag-aralan natin this morning, na how can we balance our lives? O what does it mean to have a balanced life? Ang buhay ba ay pwede ba natin talagang balansehin yan? Or ano lang yon, sa pangarap lang na babalanse ang buhay. So how can we balance our lives? I believe that there is a passage in the scriptures that will help us to understand kung paano ba natin mababalanse ang buhay natin. And before natin sagutin itong tanong na ito, gusto ko po muna sana na pag-usapan natin this morning ang isang bagay na very important pagdating sa pagbabalanse natin ng ating buhay. And this is nothing else but time. Okay, sabihin nyo nga po natin ng sabay-sabay, time. Okay, time. Very important pong pag-usapan natin ang time because very important ang time sa pagbabalanse natin ng ating buhay. And in the Bible, there is a passage in the scriptures in Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 11 that discusses the reality about time. At ang ganito po ang gagawin nating pag-aaral. Meron po akong i-share sa inyo mga reflections o mga katotohanan na makukuha natin from the passage na pag-aaralan natin ngayon. So ito po ay 5 katotohanan, 5 truths about time, tungkol sa oras, na nagmula po dun sa passage na ating pag-aaralan. So sige po, samahan niyo ako. Ang unang-una po na truth or reflection that we can get from Ecclesiastes 3 is this. You always have time. Ecclesiastes 3 verse 1 says, "There is a time for everything and a season for every activity under heaven." So sabi po dito, very clear po, na there is a time daw for everything. So that means every time na sinasabi natin na wala kang oras, hindi totoo yun. Sino po ba dito nasabi nyo na yon sa inyong buhay? Wala akong oras. Wala na akong oras. Pwede bang yung 24 hours gawin nating 25, Lord? Please, para meron akong 1 hour rest. Okay? So, lagi po nating nasasabi yan sa ating sarili o siguro sa ibang tao na wala akong oras para dyan na wala kang oras sa pamilya mo dahil nagtatrabaho ka, wala kang oras sa ministry dahil kailangan mong gawin ito, wala kang oras sa Panginoon para magbasa ng Bible because kailangan mong gawin itong mga bagay nito. So, we always say that we don't have time. But the Bible is very clear. Sabi dito sa Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything. As in, everything. Okay? So, lahat po dyan kasama. Minsan lang po kasi ang nangyayari, kaya natin nasasabi na wala tayong oras, is because yung oras na dapat ginagamit mo for this, ginagamit mo for this. Na parang ang nagiging problema po talaga natin ay ang pagsaset natin ng ating mga priorities. Alin ba ang mas importante munang bigyan mo ng oras? Kung kunyari po, nanggagaling tayo sa trabaho, pagod galing ng trabaho, pag-uwi mo ng bahay, imbis na kausapin mo yung misis mo dahil hinihintay ka niyang umuwi. Excited siyang marinig ang mga kwento mo tungkol sa nangyari sa iyong araw. Pero pagdating mo ng bahay, hindi mo siya papansinin at manonood ka ng TV. So, hindi po tayo nawala ng oras doon. Pinili lang po natin na gamitin ang oras natin for other things. Amen po ba? So, sabihin mo po sa katabi mo ngayon, hindi totoo na wala kang oras. Akala mo lang wala. Pero meron. Okay? Meron po tayong oras. We always have time. Amen? So, sige po, puntahan natin yung pangalawa. Ang second reflection natin from this passage is this. You cannot do everything all at the same time. Let me read to you verses 2 to 8. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot.
a time to kill, a time to heal, a time to tear down, a time to build, a time to weep, a time to laugh, a time to mourn, a time to dance, a time to scatter stones, a time to gather them, a time to embrace, a time to refrain, a time to search, a time to give up, a time to keep, a time to throw away, a time to tear, and a time to mend, a time to be silent, and a time to speak, a time to love, and a time to hate, a time for war, and a time for peace. Lahat po itong mga bagay na to, hindi natin pwedeng gawin all at the same time. There is a specific time for a specific thing, na for that time, yun ang dapat mong gawin. Hindi natin pwedeng pong pagsabay-sabayin. Pero alam niyo po, sa pag-aaral ng siyensya, yes, hindi po ako scientist, no? So narinig ko lang naman ito, ang mga babae daw ay may kapangyarihan pagsabay-sabayin ang lahat ng bagay. Ito po ay tinatawag na multitasking. Okay? So, nangyayari po talaga yan. Actually, ang katotohanan po, pwede naman talaga nating pagsabay-sabayin na nanonood ng TV habang nagbe-bake. Si PM po kasi ginagawa niya to. So, nanonood siya ng TV habang nagbe-bake siya, tapos habang nagte-text. So, ang dami niya pong ginagawa. Nagagawa naman niya ng tama yung mga bagay na yon. Pero yung po kasing mga bagay na pwede nating i-multitask, ito yung mga bagay na hindi masyadong importante, or importante, pero hindi kasing importante ng ating mga relationships. Kapag ka-relationship na ang pinag-uusapan, ay hindi po natin pwedeng gawin ito ng sabay-sabay. Hindi ho pwedeng nakikipag-usap ka sa boss mo habang pinapagalitan ka niya, habang tinatawagan niyo po yung asawa niyo at sinasabi mo sa kanyang, anong ulam? Okay? Hindi ho yun pwede. Pagdating po sa relationships, hindi po natin pwedeng pagsabay-sabayin ang mga bagay. So, merong mga bagay na talagang we cannot do everything at the same time. Kasi minsan po, kunyari, pag pinagsabay-sabay mong gawin ang mga bagay, nagagawa mo naman siya. Pero hindi kasing quality kung siya lang ang ginagawa mo. Kagaya, kunyari, nagluluto ka ng sinigang habang nanonood ka ng X Factor Philippines. So, kung nagluluto ka ng sinigang habang nanonood ka X Factor, hindi mo namamalaya kung ano-ano na yung nalalagay mo dun sa niluluto mo dahil tuwan-tuwa ka kay Charisse, dahil blonde siya. Okay? So, hindi po yun pwede. Hindi ho natin pwedeng gawin pwede siya, pero less yung quality. So, ibig sabihin din po nun, bottom line, hindi din siya talaga pwede. Mas maganda kung ginagawa mo tong bagay na to para lang dito sa specific thing na ito. Okay? Malinaw ho ba? Okay, sige po. Tayo po ay ang susunod naman is this. Sometimes you decide time. Other times, you don't. So, minsan daw po, tayo ang nagdedesisyon kung ano po ang gagawin natin sa ating oras at panahon. Meron din namang mga pagkakataon na hindi tayo ang nagde-decide. So, in the passage na we read kanina, meron siya mga binigay doon ng mga listahan ng mga bagay na hindi po tayo ang nagde-decide. So, let me enumerate to you, a time to be born. Sino po sa inyo, kayo ang nag-decide ng birthday nyo? Okay? So, obviously, hindi po tayo ang nagdesisyon ng ating birthday. Kahit na gaano mo kagusto na sana January na lang ang birthday mo para Happy New Year, Happy Birthday, hindi ho yun mangyayari dahil hindi po tayo ang nagde-decide nun. Siguro po para sa mga nanay, kapag cesarean ng panganganak, pwede yata, tama ho ba? Pwede ka mag-decide na, itong date na to kasi favorite number ko to, dito na lang manganganak ako, okay, whatever. Pero, hindi pa rin naman yung pinanganak, hindi siya nag-decide. Ang nag-decide yung nanay niya. So tayo po, we cannot decide when we will be born. We cannot also decide when we will die. Okay, some people, they try to take their lives. So nagsusuicide sila or ganyan. So, pero kahit tumalon ka sa 20 floors na building, kung hindi ka pa mamamatay, basag lang yung mukha mo pagdating mo sa baba. Hindi pa kamatayan yun. Because it is not yet the time to die. A time to plant, okay? So, ang pagtatanim, hindi naman huyan. Kung kailan mo gusto magtanim, ay magtatanim ka. Meron pong panahon ng pagtatanim. Uproot, okay? Pag-harvest. So, pagka pinilit mong i-harvest ang isang bagay, hindi pa naman siya, hinog. O, di ba? Hindi rin siya masarap. A time to heal. Hindi rin ikaw ang nagde-decide kahit magmakaawa ka sa sugat mo. Sugat, wag ka nang dumugo. Hindi po yun mangyayari. Wala pong mangyayaring pagtigil ng pagdugo. Dahil meron pong panahon ng pag-heal. Whether ang sugat po na yan ay sugat na pisikal o sugat ng damdamin. Okay?
So, meron pong tamang panahon ng pag-heal. So, para sa mga broken-hearted dyan, huwag kayong excited. Okay? Darating din ang panahon na mapapagaling ang inyong puso. Okay? So, okay, sige. Tapos na tayo dyan sa usapan na yan. Okay? Sige po, pumunta po tayo sa pang-apat na katotohanan. Ay, ito pa pala, yung mga listahan din po yan patuloy lang ng mga bagay naman na hindi na tayo ang nagdedesisyon. So, ito, a time to tear down, gusto mong gibain yung bahay mo, okay. So, a time to build, gusto mo siya i-build ulit, okay. A time to weep, gusto mong umiyak. O, di ba pwede nga po yung pagka tinitig mo lang yung mata mong ganyan? Yung hindi ka kukurap. Mga ilang minutes lang yan, iiyak ka na. Sige, try nyo po. Yung mga hindi pa nakatry, try nyo po. Pwede yan. Yan ang technique ng mga artista. Di ba? Di ba? Ganoon lang, oh. Okay? So, a time to weep or a time to laugh. Kung gusto mong magtatawa, kahit walang nakakatawa, choice mo yan. Kung gusto mong tumawa sa labas, sa jeep, sa bus, ikaw bahala. Choice mo yan. Pwede mo yan piliin gawin. A time to embrace. Okay? Gusto mong yumakap. A time to refrain. Gusto mong isnabin ng ibang tao. A time to be silent. Okay? This is a choice, but this is not always my choice. Okay? Ayoko masyado yung silent. Ito yung lagi ko pong pinipili. A time to speak. Okay? Yan po ang favorite ko. A time to love. Okay? Ang love. Masyado kayong reactive, young people. Okay? A time to love. Ang love po, ay hindi pinipili mo din daw yan. Hindi yan basta nangyari. Hindi yan yung nahulog ka na lang nang hindi mo alam yung gusto niya dito. Okay? A time to love. Masyadong nagre-react yung mga obvious. O sige, panghuli po, a time to hate. So lahat po itong mga bagay na to ay tayo po ang nagdedesisyon kung kailan. Pero may mga bagay, kagaya nga ng sinabi ko kanina, na hindi po natin nade-decide. So that is beyond our control. So malinaw ho ba ito? Malinaw. Pang-apat, you cannot force time to happen or to come back. Okay? Pag po ang oras ay hindi pa siya nangyayari o hindi pa siya mangyayari, hindi pa siya mangyayari. Okay? Huwag po tayong excited. So, kunyari, ikaw ay isang estudyante na first year college ka, talaga naman, hirap ka na sa midterm exam. Wala ka nang ibang gustong pangarapin kundi gumraduate. Gusto mo na gumraduate na sana makagraduate na ako. Sana talaga, gusto ko na talagang magmarcha, ganyan. Pero kahit anong gusto mo, first year ka pa lang. Okay? 4 years pa. Hindi mo mapipilit dumating ang graduation kung hindi pa siya dadating. Okay? Malinaw po ba yun? So, parang kunyari sa mga naman nagtatrabaho na katulad ko. Sa ngayon po, syempre, masaya tayo ngayon dahil extended ang weekend, hindi ba? So, long weekend nga. Pagkatapos ng long weekend, ano na yung susunod na long weekend? Christmas vacation. Christmas vacation na ang susunod na long weekend, na sobrang long weekend para sa atin. So kung ako po ay gusto ko na magbakasyon ulit, kahit na anong pag-iyak ko sa Panginoon, Lord, sana magbakasyon na, hindi pa po December. Kasi August pa lang, September, October, November, December, hindi pa po siya darating. So ang oras po, we cannot force time to happen if it will not happen just yet. So at the same time, we cannot also force time to come back. Kapag po ang panahon ay natapos na, naalis na, o umalis na siya, nangyari na, hindi na po natin yun maibabalik. So, kunyari po para sa mga magulang na nakasama po natin dito, if nung time po na lumalaki ang ating mga anak, hindi po natin sila nasamahan sa kanilang paglaki, hindi na po natin maibabalik yung panahon na nawala na. Kagaya nga po si PM, lagi niya pong sinasabi, favorite ko siya ngayon, lagi niya sinasabi, sa akin at saka kay Rizel, yung kapatid ko po, pagka nag-aayos kami sa salamin, di syempre, ang lalaki na po namin. Minsan po nakatingin lang yan sa amin, nakaganyan. Grabe, no? Ang laki nyo na. So, syempre parang kami, ma? So, parang dati, nabubuhat ko pa kayo. Dati, hindi kayo nakakatulog pag di ko kasama. Ngayon, hindi na kayo nag-good night. Dati, yung mga ganon-ganon. So, tapos na po yun di ba? Hindi na ho natin yun maibabalik. Kaya nga po, napaka-importante na yung oras po na meron tayo ngayon. Gamitin natin yan. O, i-spend mo ng tama yung oras na meron tayo. Kasi hindi mo na yan mababalik Parang sa mga estudyante ulit. Kung ikaw ay isang estudyante, pagkakita mo ng final grade mo pagkatapos ng SEM, sana pala nag-aral ako. Sana pala hindi ako umabsent. Sana pala hindi ako nagpasaway. Sana
Sana talaga. Kaya lang wala ka nang magagawa. Wala na po tayong magagawa kapag po ang panahon ay lumipas na. We cannot force time to come back. Is that clear? Malinaw po ba? Amen. And ito naman, ang pinakapanghuli po sa lahat nitong 5 realizations or reflections natin from this passage is this. God is the author of time and timing. Yung kanina pong sinasabi natin na hindi natin hawak, may mga bagay na hindi tayo ang nagde-decide, katulad na lang ng kapanganakan mo, or when will you die, or when you will have a job, kailan mo makikilala ang para sa'yo talaga, na itinalaga ng Panginoon. So yung mga ganung bagay, hindi po natin yun alam, pero alam po yun ni Lord. Because He is the author of time and timing. Amen? He knows when the right time for something is. Alam niya kung kailan dapat mangyari ang isang bagay para mangyari yung plano niya para sa buhay mo. Alam niya kung kailan mangyari dapat kung kailan mo dapat makilala ang isang tao para mangyari yung gusto ni Lord mangyari sa buhay mo. So, sabi po dito sa Ecclesiastes 3 verse 11, He has made, si God yan, He has made everything beautiful in its time. Let me repeat, He has made everything beautiful in its time. God is the God of timing, God is the God of time, and He has made everything beautiful sa tamang panahon na itinalaga niya. Sa iba pong version, yung beautiful po dyan, ang ginamit na word is appropriate. God has made everything appropriate in its time. Ibig sabihin, siya lang ang may alam kung kailan mo dapat gawin ang alinmang bagay. Sabi po dito sa susunod na sentence nitong verse na to, He has also set eternity in the hearts of men. So, yung eternity po dito, ang ibig sabihin, parang binigyan ka ni Lord ng kagustuhan na mangyari, kung ano yung, na malaman, kung ano ang mangyayari bukas. O kung ano ang mangyayari sa buhay mo 10 years from now, or maybe 5 months from now. Kung kapag ba nag-board exam ka, makakapasa ka ba o hindi. Kung kapag ba nag-UPCAT exam ka, makakapasa ka ba o hindi. So, gusto nating malaman yun. Binigyan tayo ni Lord ng ganung desire. So, sino po sa inyo dito? Meron kayong desire na malaman ang mangyayari bukas? Okay, so kung wala po kayong desire, kayo po ay hindi tao. Dahil sabi po sa verse na to, He has also set eternity in the hearts of men. So kung wala po tayong desire na malaman ang mangyayari bukas, ay hindi po kayo kasama sa usapan. Okay? So, naniniwala naman po ako kahit po hindi kayo nagtaas ng kamay. Lahat po tayo gusto natin malaman yon kung ano mangyayari. Pero ito po, ang sabi dito sa passage na to, binigyan tayo ni Lord ng desire to know. Pero sabi dito, they cannot fathom what God has done from beginning to end. He has given us the desire to know, but He did not give us the knowledge about it. Binigyan niya tayo ng desire na alamin kung anong mangyayari bukas, pero hindi niya sinabi sa'yo kung anong mangyayari bukas. That is why tayo dito sa RLCC, ang mga Kristiyano, hindi naniniwala sa hula. Dahil hindi tayo binigyan ni Lord ng ganyang kakayahan, dahil ang lahat ng yan sa Kanya lang. Because He is the author of time and timing, only He knows what will happen tomorrow. Pero He has given you the desire to know. The question is, bakit? Diba? Bakit binigyan pa ako ni Lord ng desire na alamin ang mangyayari bukas kung hindi naman pala niya sasabihin sa akin kung bakit, kung ano yun, kung anong mangyayari bukas. So why did God give us that desire? I believe that the answer to that question is the same thing na gustong ituro sa atin ni Lord ngayon pagdating sa pagbabalanse natin ng oras natin. Because a balanced life is a life walked closely with God. A balanced life is a life walked closely with God. God knows what will happen to your life tomorrow. God knows what will happen to your life 10 years from now. Even if you are taking this course right now, si Lord lang ang may alam kung yayaman ka ba talaga sa kursong yan bukas. Even if you are in a job na you think, okay naman yung sweldo mo, si Lord lang ang may alam kung bukas makalawa, mababankrupt yung kumpanya, mawawalan ka ng trabaho. We don't know anything. Only God knows. And because He is the one who knows how we will spend our time, what will happen to us, we should walk closely with Him.
so that we can have a balanced life. Kasi si Lord, alam niya kung ano ang nangyayari sa pamilya mo kahit hindi mo pa alam. If you are spending too much time in your work, in school, or in other things, hindi mo nabibigyan ng oras ang iyong pamilya, alam ng Panginoon kung ano ang nangyayari sa family mo kahit hindi pa nasasabi sa'yo. So He knows kung kailangan mo na ba mag-spend ng time sa kanila kasi sumasama na yung loob sa inyo ng inyong asawa. Alam ng Panginoon yun. Ikaw, hindi mo yun alam. Kaya nga, napaka-importante po na mag-walk tayo closely with God para marinig natin siya. Para marinig niya, marinig mo, pag sinasabi niya sa'yo na mag-spend ka ng oras sa pag-aaral mo kasi babagsak ka na. Isa na lang. Isang absent mo na lang, failed ka na dyan. Siyempre, hindi mo alam yun. Pero ang Panginoon, alam niyo yun. And He will give He will give that urge in your heart. He will give that kaalaman sa puso mo para malaman mo kung anong dapat mong gawin kasi yun na yung mangyayari. You know what? 3 or 2 years ago, I heard of a teaching from a pastor na taga-States. He's a pastor from Hawaii. His name is Pastor Wayne Cordero. And meron siyang tinuro na I think very important for us to understand. This principle is called the fulcrum principle. The fulcrum principle is like this. So, tignan po natin mabuti. Pag pinansin niyo po, yung mga bato dito sa kabilang side, mas mabigat. Hindi ba? Dito sa kabilang side, medyo magaan. Mas mabigat yung dito, pero bakit po balanse? Bakit hindi naman nakatilt yung platform? Balanse siya because yung fulcrum na nasa baba ay naka-move closer dun sa mas mabigat na part. Tama po ba ako? So imagine niyo po ngayon na ang fulcrum na yan, yung bilog na nasa baba ay ang puso nyo. Ang atin pong atensyon at ang ating pong oras. Si Lord, because He knows what is happening in your family, what is happening in your work, what will happen tomorrow, kung nasan ka man, ano man ang ginagawa mo, He is giving you that urge in your heart. He is kinakausap ka niya sa iyong puso. Sinasabi niya sa iyo na, anak, dito ka muna mag-spend ng time. Kasi pagka hindi mo to in-spendan ng time, mag-aaway na kayo ng nanay mo. For example, ganun yung sinasabi niya. So kung ikaw, hindi mo narinig si Lord na sinabi niya sa'yo na mag-spend ka ng time with your family, instead, ang ginawa mo, umusog ka palayo, di ba? Nag-spend ka ng time with your friends, nag-spend ka ng time in front of the computer, instead of spending time with your family, your life will be unbalanced. Naiintindihan po ba natin yun? Kapag kung saan ka tinuturo ni Lord pumunta to spend your time and your attention and you don't spend time or attention there, your life will be unbalanced. Ang buhay mo gugulo. In the same way, ganun din po kapag ka naman sa trabaho. Kapag ka ang pag-overtime. Ang pag-overtime naman po, hindi naman po talaga yan dapat laging ginagawa eh. Dapat marinig po natin ang Panginoon speaking to our hearts na you have to spend time here. Because this is something na kailangan mong gawin for your job. As a gratefulness na meron kang trabaho, binigyan ka ng Panginoon ng trabaho, kailangan mong pagsilbihan yung kumpanya. So hindi mo pwedeng takasan na lang basta-basta yun dahil ayaw mo because you think that your job is a curse. If the Lord tells you to go here, to spend time here and give attention here, that is where we should go. Because only God can give us a balanced life. If we are walking closely to God, doon lang tayo magkakaroon ng buhay na balanse. Kasi alam niyo po, isang reality na natutunan ko from this message, ang buhay po natin, hindi naman talaga pwedeng hatiin eh. Hindi mo pwedeng gawin sa buhay mo na 10% kay Lord, 10% kay family, 10% kay trabaho, 10% sa pag-gym, pag-exercise, 10% sa pagtulog, 10% sa pagkain. Hindi natin pwedeng gawin yun. Because our life is not fixed. Buhay natin ay hindi rigid. Yung buhay mo, hindi planado yan araw-araw. Ang buhay po natin ay parang ilog, parang river, flowing yan continuously. So, ang kailangan po natin gawin is sabayan natin yung flow. So, merong mga bagay na kailangan mong gawin for this time na hindi mo kailangan gawin bukas. Kasi ngayon, yun ang importante na dapat mong bigyan ng iyong oras at ng atensyon. At malalaman lang po natin yan if we are walking closely with God. Why? Because He is the author of time and timing. Siya po ang nakakaalam kung kailan mo dapat ispend ang oras mo dito, kung kailan mo dapat ispend ang oras mo dyan. Pero kung tayo po
ang relationship natin with the Lord is not okay, if our relationship with God is on the rocks, ika nga, o kaya naman ay may problema talaga, hindi mo naririnig si Lord, mahihirapan po tayong balansehin ang buhay natin. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung linya, choppy. Kahit tumawag si Lord sa'yo, kapag po ang puso natin ay hindi nakaset sa Kanya, if we are not walking closely with Him, if God tells you na, oh anak, spend time with your family now, because it is important that you will be, nandun ka sa birthday ng nanay mo. Pag hindi mo pinapakinggan si Lord, choppy. Pag kahit pilitin kang kausapin ni Lord, pag hindi okay ang puso natin sa Kanya, choppy. Hindi natin siya maririnig. At pag choppy, di ba, pag hindi mo naririnig yung kausap mo, hindi mo naintindihan kung ano yung sinasabi niya. So, hindi mo rin magagawa yung gusto niya na gawin mo. Malinaw po ba yon? A balanced life, sabihin po nga po natin sa ating katabi, a balanced life is a life walked closely with God.